Agad na. Kunin natin kita sa ilalim. Ayan, ipipisa pang isa. Napakain tayo ng manok. Ayan, pinakawalan natin nagalungkot pag nasa loob eh. Nasa lubong na kaya. Bubuksan natin yung pintuan. Isang maganda at mapagpalang araw mga ka-farmers. Ayan, so ito na yung update natin sa ating mga alagang native chicken and yung ating mga Rhode Island Red. And update na rin dito sa napakagandang pintuan ng ating range net. Ayan, automatic yan. Automatic na nakasabit sa puno ng niyog. Ayan. So, ayan yung ating range net na may habang 115 meters. Ayan, so malawak-lawak yung iniikutan ng ating mga alagang chickens dito or mga manok. Bukod sa native, meron tayong breeder dito na Rhode Island Red. Ayan, kung mapapansin nyo, yung nakasamang Rhode Island Red dyan ay yung unang batch na nabili natin kay Kareni. But itong pangalawang binili natin na batch ay yun yung gagawin nating breeders, and dito nga sila nakakulong sa loob. Ayan, dito sa isang kwarto may 5 hen and 1 rooster. Ayan, so ito yung unang group ng ating manok. Ayan, 10 bali yung inahin natin na binili or RTL na binili, and dito yung 5 and yung kasama yung isang rooster. Ayan, 5:1. And andun sa kabila yung isa and 5 hen. So ito yung magsisilbing breeder natin, and hindi natin yan ihahalo inihahalo doon sa mga native natin kasi syempre iniiwasan natin ang inbreeding. Ayan, breeders natin yan, so iniingatan natin talaga yan. Although may iniutos ako sa nagbabantay dyan sa farm na alternate silang ilalabas. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Kapag inilalabas kabilang hindi sabay-sabay. kwarto. Iba yung paglabas ng Rhode Island Red and iba naman yung araw ng paglabas ng mga native natin para maka-free-range sila and makatuka ng mga insekto sa labas. Ayan. So kailangan din talagang pinapaligaw sila sa labas. But for now, mga native muna yung inuna nating ilabas. And ito nga pala mga ka-farmers yung kinuna natin ng itlog na ini-incubate natin ngayon. Ayan. So, bali natagalan sila dun sa binila natin ng almost 1 week yata kasi busy siya and nasa ibang lugar. And inabutan na siya ng pangingitlog doon, but dinala sa atin ni Kareni yung mga itlog nila, and yun nga yung ini-incubate natin ngayon. So napakaganda nung ating rooster o yung ating lalaking manok na nagbi-breed dito sa ating mga breeders. Ayan. So ito na mga ka-farmers yung ini-incubate natin na itlog ng ating mga breeders na RIR. And ikakandling natin sila ngayon kasi 11 days na. Ayan. After 11 days sa pag-incubate, ikakandling na natin siya para malaman natin kung alin yung fertile egg na pwedeng maging sisiw at hindi. Ayan. So mga ka-farmers, 13 eggs yung dala ni Kareni sa atin na itlog. And but nangitlog pa rin sila dito sa farm. And more than 30 na yan. And we pray na kahit 80% to 90% na mag-hatch napaka ganda na nun sa atin. Kasi sa totoo lang, kapag nag-incubate ng itlog, sa malamang at malamang talagang merong bugok o hindi nag-hatch. Kaya dinadalangin natin, hindi man 100%, 80 to 90% man lang mapisa dito sa ating bagong
incubator. Ito na rin mga farmers yung panimula ng pagpaparami natin ng RIR dito sa farm. And magbebenta tayo kapag dumami na yan ng RIR na RTL na natin ibebenta. And yung iba gagawin nating breeders din para dumami. So ito na mga ka-farmers yung ating na-hatch na eggs sa bago nating incubator. Ayan, so napakaraming nag-hatch. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12, ayan, tama ba ako? 12 yung bilang ko dun sa mga chicks na nag-hatch. So nasa 80 to 90% yung nahatch sa mga eggs na inilagay. And thanks God, marami yung nag-hatch dun sa eggs. And ito yung mga natira. And may mga nag-hatch pa or nagka-crack pa lang sa kanilang mga eggshells. Sana mag-hatch silang lahat. Ayan. And yung iba, kung mapapansin nyo, naka-crack yung kanilang mga shells. Ayan. And hopefully lahat sila maging chicks. Ayan. So thanks God. And napakarami yung nag-hatch dito sa in-incubate natin na RIR. So ayan mga ka-farmers, mukhang yung iba kung mapapansin nyo ibuo pa. And malamang yun na yung sinasabi natin kanina na bugok. Ayan. And natural lang yan sa ini-incubate natin na magkaroon ng mga bugok na itlog o yung hindi pumipisa. So hintayin natin yung iba na mag-hatch kasi yung ibang itlog may crack na siya. Ayan, hindi naman talaga sabay-sabay silang nag-hatch. So ito na mga ka-farmers yung ating mga nag-hatch. Nasa brooding box na sila. And may brooding lights na rin sila para matuyo yung kanilang or magkaroon sila ng init. I mean, ayan. So mali ata tayo ng pagbibilang kanina. 11 lang daw yung nabuhay and yung iba ay bugok. So ayan mga ka-farmers, 2 to 3 weeks ay panatili natin sila sa brooding box. Ayan. And bibigyan natin sila dyan ng vitamins and booster. Ayan, para after 3 weeks ay mailipat na natin sila doon sa farm, sa kanilang kulungan. So yun lang mga ka-farmers, and don't forget to like, share, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod natin videos. Thank you and God bless.